Kung anumang nilalang yung nasa loob ng bahay na yan, sigurado ako. Hindi yun tao. At sa tingin ko, ang mga nawawalang kadalagahan ay pinapatay o inaalay o ipinapakain sa kung anong nandyan na nilalang na yan. Kara, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na mapahamak si Maricar. Naiintindihan kong nag-aalala ka pero ayaw kong mahuli ang lahat para sa kapatid ko. Kung wala siguro akong kakilalang malakas na albularyo, wala na siguro ako ngayon o baka lantang gulay na. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Kung hindi, ito na siguro ang panahon para baguhin mo ang iyong paniniwala. Totoo sila. Hindi nga lang sila gaanong katalamak ngayon. Akala ba ninyo nagtatago sila? Noon, oo. Pero hindi na ngayon. Nasa paligid lang ang karamihan sa kanila. Baka nga hindi mo alam, aswang pala ang katabi mo ngayon. Kumusta si Tio Pangil? Kumusta Sir Jupiter? Ako si Anselmo. Wala na akong ibang sasabihing impormasyon maliban sa aking pangalan. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong aswang. Nang minsang makarinig ako ng kwento mula rito sa inyong channel, nakabasa ako ng komento na gawa-gawa lamang daw ang mga kwentong aswang. At yun na ang nagtulak sa akin na isulat at ipadala ang liham na ito sa iyo na nagkomento noon. Sana hindi mag-cruise ang landas nating dalawa. Hindi ako kalakas ang aswang pero kaya kitang pagdusahin sa paraang hindi mo inaakala at inaasahan. Lumaki ako sa poder ng isang napakagandang babae sa isang bayan sa Negros, si Elena. Pero hindi ko siya kaano-ano. Siya ang kumupkup sa akin nang mamatay ang mga magulang ko noong sanggol pa lamang ako. Yun ang sinabi niya at wala akong pagpipilian kung hindi ang paniwalaan yun. Malupit siya sa akin. Pinagtatrabaho niya ako sa kanyang taniman ng gulay umaraw man o umulan. Halos wala pang isang takal ng kanin ang ipinapakain niya sa akin at asin lamang ang ulam. Pinakakain naman niya ako ng karne, yun nga lang, nilalawayan niya muna bago ibigay sa akin. Hindi ko naman na magawang magreklamo. Takot ako sa kanya. Nakakatakot siya. Isa pa, hindi kasi hamak na mas mahirap mamuhay ng walang bahay at walang kasiguraduhan sa pagkain. Subalit isang gabi nilusob ng mga taga-baryo ang bahay namin. Sa pilitan siyang kinuha at pinatay sa mismong taniman niya ng mga gulay. Isa raw di umanong aswang ang babaeng yon. Totoo na maraming nawalang bata noon. Usap-usapan na si Elena nga ang aswang. Subalit hindi ako naniwala. Oo, malademonyo ang ugali niya. Pero hindi ko pa siya nakitang nagpalit ng anyo o kumain ng tao. Sa madaling salita, walang matibay na ebidensya. Mag-isa kong inilibing ang bangkay ni Elena at habang tinatabunan ko iyon ng lupa ay napatitig ako sa malaman niyang binti. Hindi ko alam kung bakit pero parang tinatawag ako noon. Nagsimula akong maglaway at huminga ng malalim. Lumapit ako at hinawakan ko na ang kanyang binti. Takam na takam ako doon. Ibinuka ko na ang aking bibig nang may narinig akong tinig sa aking likuran. Ikaw, anak-anakan ni Elena, sumama ka sa akin. Ako na ang bahalang magbigay ng mga pangangailangan mo. Huwag kang umiling. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Mabuti kang bata. Kailangan mo lamang ng tamang gabay. Ano? Tara.
Kinupkup ako noon ng pinagkakatiwalaang lalaki ng baryong yun na kilala bilang si Kadyo. Hindi ko alam kung paano niya ako nakumbinsi na sumama sa kanya noon. Basta naramdaman ko na lamang na iba siya kay Elena. Pinag-aral niya ako at nakatapos ako ng elementarya kahit na ilang taon na akong huli. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Masikaso siya, talagang mapagmahal. Pantay ang turing niya sa akin at kay Maricar na kanyang tunay na anak. Hindi naglaon, natutuhan ko silang pahalagahan. Lumipas ang mga taon at tuluyan akong nagbinata. Biglang humirap ang buhay. Kaya naman napilitan akong magtrabaho sa Bacolod at doon ko nakilala si Cara, ang aking naging nobya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, mahal. Dali pa mo na tong kandila. Salamat, mahal. Pero hindi ka na sana nag-abala pa. Ay nako, hindi pwede, no? Ngayon ang debut mo, 21 years old ka na, no? Kaya dapat i-celebrate natin tong araw na to. Hindi nga ako sigurado sa kaarawan ko eh. Saka para sa mga babae lang ang debut. Ay nako, basta. Birthday mo ngayon at magsasaya tayo ngayong gabi, okay? Oh, ano ba kasing problema? Makabuntong hininga naman to, parang laki naman ang problema. Nakatanggap kasi ako ng sulat mula kay Tatay Kadyo. Ay, hindi pa raw umuwi si Maricar. 5 araw na. Oh, ano raw sabi? Bakit daw? Yun nga ang isinulat ni Tatay eh. Hindi niya alam kung nasaan si Maricar. Sabi niya na masukon daw ito sa manggaan sa katabing baryo namin doon. Yung pagmamayari nung naikwento ni Tatay nung nakaraan. Yung masungit at malupit na matandang babae. Eh di ba nasabi ko na sa'yo, hindi nakakapagsalita si Maricar at napakahina ng pandinig. Ganun ba? O anong balak mo ngayon? Malaki ang utang na loob ko sa 2 yun, Cara. Uuwi ako. Hahanapin ko si Maricar. Masunurin at mahal na mahal ng kapatid ko si Tatay Kadyo. Hindi niya yun iiwan na lang ng ganun. Malakas ang loob ko na may nangyari sa kanya. Okay, sige, pero sasama ako. Ha? Paano ang trabaho mo? Ako na lang, babalik din ako agad. Hindi, paano kung magising yung halimaw dyan sa katawan mo? Paano kung tuluyang... Pero Cara, mahal, sigurado ka bang gusto mong sumama? Baka magsisi ka lang. Hintay iwan, Anselmo. At saka anong magsisisi, kailangan mo ko, no? Pero mas kailangan kita sa tabi ko. Okay? Mabait, masikaso, mapagmahal at higit sa lahat hindi mapanghusga. Yan ang mga katangian ni Cara. Ilang beses ko na siyang ipinagtabuyan noon, may mga pagkakataon kasing bumabalik ang pagkahayok ko sa laman ng tao. Subalit nawawala iyon kapag malapit sa akin si Cara. Hanggang sa ipinagtapat niya sa akin na anak siya ng isang manggagamot. Naramdaman niya di umano na hindi ako pangkaraniwan. Subalit hindi niya mapigilang mahumaling sa akin. Mayroon siyang alam na orasyon para makontrol ang mali kong pagnanasa sa laman ng tao at yun ang ginagamit niya sa akin. Kung wala siguro siya, hindi ko na alam kung ilang tao na ang aking nabiktima. O baka napatay na rin ako ng mga tao kagaya ni Elena. Makalipas ang 1 linggo ay umuwi na kami ng Negros Occidental. Magtatanghali na nang makarating kami doon. Pagtungtong ko pa lamang doon ay nakaramdam na kaagad ako ng kakaiba. Parang mga eksena sa pelikulang bumalik sa isipan ko ang masasamang alaala sa lugar na yon. Ang lahat ng mga pagpapahirap sa akin noon ni Elena. Pati ang araw na pinatay siya ng mga taga-baryo. Oh, ayos ka lang ba? Ba't parang namumutla ka? Napagod lang siguro ako, mahal. Di kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nag-aalala ka kay Maricar, no? Oo eh. Huwag ka na masyadong mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita, okay? Isa pa, sabi mo matalino at matapang yung si Maricar. Magtiwala tayo sa kanya. Kaya sige na, ha? Alam mo, hindi ako sanay na ganyan kay...
Ganun ba? Pasensya na. Matapos ang 30 minutong paglalakad mula sa bayan ay narating namin ang baryo kung saan ako lumaki. At nagulat ako nang makitang naroon pa rin ang kubo ni Elena. Abandonado na nga lang ito at mukhang sinira na ng panahon. Hindi ako kumibo nang makita ko yon. Diretso lang kami sa paglakad nang mapansin kong may babaeng nakatayo sa bandang likuran ng kubong yun. Mahaba ang magulo nitong buhok na nakatakip sa mukha at nakasuot ito ng itim na bestida. Subalit nang titigan ko ang gawi kung saan ko ito nakita ay wala naman akong natao na kahit sino. Hanggang sa isang batang lalaki ang dumaan at nagsabing, "Huwag kayong titingin dyan, isinumpa ang lugar na yan. Nagpaparamdam dyan yung dating aswang." Uy, ayos ka lang ba talaga? Yung bata kasi. Tingnan mo, butel-butel na yung pawis mo sa noo, tsaka lalo kang namumutla. Nagulat ako eh. Ako nga rin alam mo, bigla siyang sumulpot eh. Pero totoo yung sinabi niya, mahal. May kung anong masamang enerhiyang mabalot sa kubo na yun eh. May ideya ka ba kung kanino yun, tsaka kung bakit abandonado yun? Ang lakas kasi ng nararamdaman ko dun eh. Wala. Hindi ko alam kung bakit may bahay dyan. Anselmo, alam mo, halata ka pag nagsisinungaling ka. Ano, maglilihim ka pa ba sa akin? Sino ba kasi nating nakatira dyan? Pasensya na. Ang bahay na yan, dyan ako lumaki. Yan ang bahay ni Elena. At ang talahiban sa bandang likod, yun ang hardin niya. Doon siya pinatay ng mga taga-baryo. At doon ko rin siya inilibing. E di, kung ganun pala, pwedeng yung kaluluwa niya yung nararamdaman ko sa lugar na yan. O kaya, yung galit na naiwan niya dyan. Pwede ba yun? Oo. Kung yung isang tao namatay na may matindi siyang emosyon gaya ng lungkot, takot, galit, pwede yung maiwan sa lugar na yon kung saan siya namatay. At yun yung nakikita o di kaya yung pwedeng maramdaman sa lugar na yun. Kung ganun. Pero huwag ka mag-alala, kasama mo ko. Hindi ka malalapitan ng Elenang yon. Halika na, tara na. Tuwing inaatake ako ng labis na takot at pagkabalisa ay hindi pumapalya si Kara sa pagpapakalma sa akin. Isang bagay pa na labis kong ipinagpapasalamat sa kanya. Nagpatuloy pa kami hanggang sa marating namin ang pinakamayabong na puno ng mangga sa lugar. Sa ilalim noon ay isang simpleng kubo at yun ang bahay ni Tatay Kadjo. Eksakto rin na pagdating namin ay lumabas siya para manguha ng siling labuyo. Anselmo anak, narito ka na. Salamat naman at dumating ka na. Oo tay, pasensya na kung natagalan ako. Hindi na ako sumagot sa sulat mo, mauuna pa ako dun eh. Oo nga po pala. Ito nga po pala si Kara, kasintahan ko. Ay, magandang tanghali po, Tay Kadjo. Kinagagala ko po kayong makilala. Kasintahan? Pero hindi ba? Paano ang pagiging mo? Delikado ang... Wala ko kayong dapat ipag-alala. Alam ko yung lahat ng tungkol kay Anselmo. Lahat? Totoo po yun. Si Kara na lamang din ang nagpapanatili sa pagiging normal ko. Bakit? Nasaan ang ibinigay ko sa iyong medalyon? Yun ang galing sa ermitanyo sa bundok. Wala na tay. Nangitim yun. Pagkatapos ay tanging ang tali na lamang nakita ko nang nakasabit sa aking leg. Mga kalahating taon na. Pero huwag na ako kayo mag-alala. Kaya ko naman siyang kontrolin eh. Pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Hindi na rin gaano kalakas ang kakayahan ko sa mga ganyang bagay. Tay, narito ako para kay Maricar. Pero, Anselmo, ayos lang ho ako. Kitang-kita naman ninyo. Ngayon, pag-usapan natin si Maricar. Ano bang totoong nangyari? Ay, huwag kang sumigaw. Hindi pa ako bingi. Hala, sige. Pumasok na muna tayo sa loob. Nagagutom na ako. Malamang gutom na rin yung nobya mo. Pagpasok ng bahay, kaagad nagsandok ng kanin si Tatay Kadjo sa bandehado.
Nagluto siya ng ginataang papaya na may manok at yun ang pinagsaluhan namin noong tanghaling yun. Dito na namin tuloy ang napag-usapan ng nangyari kay Maricar. Noong nakaraang taon lamang daw dumating sa lugar namin ang babaeng mayaman na pinagtrabahuan ni Maricar. Nabili di o mano nito ang isang napakalaking lupa sa tabing baryo namin at ginawang sagingan. At dahil likas na maraming puno ng mangga doon ay tuloy na iyong pinagkakitaan at mas pinarami na lamang. Laking tuwa ni Maricar nang makapasok sa lugar na yon. Mabibilhan na raw niya ako ng mga bagong damit. Ang totoo, pinigilan ko siya dahil nga sa kalagayan niya. Sabalit hindi naman daw siya inutil. Nagalit, kaya pumayag na ako. Pero 1 linggo lamang matapos niyang magsimula doon hindi na siya bumalik. Ibig sabihin, naroon pa rin si Maricar. Hindi lalayo yun. Ilang beses na akong pumunta doon pero wala akong nakuhang impormasyon. Ipinagtatabuyan ako ng mga bantay doon at minsan ipinahabol na ako sa mga aso. Wala akong alam na maaaring puntahan ni Maricar kaya sinulatan na kita. Saan ho ba galing ang malupit na matandang yun? Hindi ko rin alam. Basta na lamang dumating ang babaeng yon na kung tawagin ay Madam Felicidad. Nauto niyang mga tao sa kabilang baryo. Binili niya ang iba pang mga lupa doon at ang mga taga doon mismo ang ginagawa niyang alipin. Alipin ho? Oh, pinagmamalapitan niya ang mga tao niya. Binubugbog at ang iba ay hindi pinapasahod. Ay, kung nalaman ko lang sana kaagad na ganoon siya magpalakad, ay itinali ko na lang si Maricar dito sa bahay. Ang kaso, huli na nang malaman ko. Patawad, Anselmo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Tay. Hahanapin ko na lamang siya. Pero ano po? may bali-balitang may mga nawawala na ring ibang dalaga sa bahay na yon. Hindi ko alam kung totoo pero yun ang narinig ko nitong nakaraan. Hindi ko na napansing nagngangalit ang aking mga ngipin ng mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Lupa ng mga kabaryo namin ang lugar na yun, subalit sila na mismo ang naging alipin doon. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Hindi lamang mga bagay ang nabibili nito, maging mismong mga tao, dignidad at makataong prinsipyo. Isa pa ginalo rin ang isipan ko nang sinabi ni tatay tungkol sa nawawalang mga dalaga. Lumalalim na ang aking paghinga nang maramdaman ko ang malambot na palad ni Cara sa aking mga kamay. Anselmo, huminahon ka. Kontrolin mo yung galit mo. Hindi, Cara. Kailangang magbayad ng Felicidad na yun. Wala siyang karapatang mang-apak ng mga tao. Tsaka isa pa, kung totoong nasa kanila pa si Maricar, ewan ko na lang talaga. Saan ho ba ang mismong bahay niya, Tay? Sa may manggaan ba? Oo, doon mismo. Nasa dulo ng manggaan ng bahay ng babaeng yon. Hintayin niyo ako. Pupuntahan ko lang at kakausapin ang isang yon. Anselmo! Marami siyang mga tauhan. Baka mapahamak ka. Wala akong pakialam. Anong gusto niyo? Maupo lang ako rito? Kahit alam kong nasa kanila ang kapatid ko? Pumunta ako rito para mahanap si Maricar. At yun ang gagawin ko ngayon. Anselmo, sandali! Di nila ako nagawang pigilan. Mabilis akong naglakad at wala na akong inisip na kahit ano ng mga oras na yon kung hindi ang maiuwi ang aking kinakapatid. Sumunod sa akin si Cara at hindi nagtagal ay nakarating kami sa manggahan. Naabutan namin ang mga tao doon na isa-isang binabalot ng mga dyaryo ang mga mangga sa puno. Babae, lalaki, bata at matanda. Lahat may ginagawang trabaho, mabibigat na trabaho. Nang biglang makarinig kami ng malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan at pagkatapos ay sinundan yon ng malakas na kalabog. Natumba ang isang mataas na hagdan na gawa sa kawayan at nahulog mula doon ang isang babae. Ano ba naman yan? Tignan mo nga at may mga nadamay na mga bunga. Tonta! Inutil! Pasensya na po. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko.
Hindi ko sinasadya, madam. Wala ka naman ang sasahurin. Pinapalamon kita, hindi ba? Gusto mo pa ng sahod? Ang kapal ng mukha mo! At dahil dyan, para mabayaran mo ang mga bungang nadamay ng katangahan mo, 1 linggo kang walang pagkain! Tama na yan! At sino ka? Bago ang mukha mo rito, tampalasan! Sa halip na tulungan niyo siya at tanungin kung may bali ba siya, ay pinagsasampal mo pa at pinagbantaan. Anong klaseng puso meron ka? Ang tapang mo rin, ano? Negosyante ako, at hindi ampunan. At huwag mo akong pagsabihan ng tungkol sa puso. Toy, baka dukutin ko yung puso mo at ipakain sa mga aso ko. Wala kang alam. Kaya itikom mo yung nangangalingasaw mong bibig. Baka nga mas mabait pa sa'yo yung mga aso mo eh. Aba, at talaga naman. Sige, pakawalan ang mga aso at ipalapay ang hayop na yan, pati ang mga kasama niya. Pagkatapos, ay gawing pataba doon sa sagingan. Nagtahulan ang 2 naglalakihang mga aso, subalit nang titigan ko ang mga ito nang masama ay kaagad na kumalma ang mga ito. Nagulat ang matandang babae at mga tauhan nito. Muling sumigaw ang babae at inutusan ang mga aso na atakihin ako. Subalit sa halip na ako ang lusubin ay ang mga may hawak sa mga aso mismo ang pinagkagagat ng mga ito. Hindi ko alam kung paano pero parang nabasa ng mga hayop na yon ang nasa isip ko. Inalalaya naman ng iba pang mga tauhan niya ang matandang babae at mabilis na inilayo doon. At habang papalayo sila, hindi tumigil kakamura at kakabanta sa akin ang babaeng yun. Maya-maya pa ay kumalma na rin ang mga aso at sumunod sa kanila. Iniwang sugatan ang 2 lalaki doon. Tinulungan namin ni Kara ang nahulog na babae. Isinandal namin siya sa isang puno. Mabuti na lamang at wala siyang bali sa katawan. Tanging mga pasa at galos lamang ang tinamo niya mula sa pagkakahulog. Salamat, Ginoo. Kung hindi kayo dumating, baka ako na ang nalapan ng mga aso. Sandali ho. Si Maricar ho ang hinahanap niyo, hindi ba? Oo, kilala mo ba siya? Mga 18 anyos na siya. May nunal sa kaliwang banda ng kanyang labi. Maputi siya at may mahabang buhok. Hindi siya nakakapagsalita eh. Mga 2 linggo na kasi siyang hindi umuuwi. Opo. Kilala ko si Maricar. Nakasama ko siya sa loob. Nasa mansyon siya ng madam. Sigurado ka ba? Opo. Pero, hindi naman po kami talaga nag-uusap. Ang narinig ko po, may nakita raw itong hindi dapat. Kaya kinulong ito ng madam sa loob ng bahay. Hayop na yan. Anong ibig mong sabihin kinulong, ha? Anselmo, minahon ka. Mag-isip muna tayo, pwede ba? Salamat ha, salamat sa impormasyon. Mag-iingat ka sa susunod, Anselmo. Halika na, tara na. Matapos yun na iniwan na namin si Alicia. Sinabihan ko siyang wag nang magtrabaho doon, subalit kung hindi umano siya magtatrabaho doon, wala siyang kakainin. Isang bagay na lalo kong ikinainis. Subalit wala akong magawa. Inaya siya ni Kara na sumama na lang sa amin, subalit hindi raw niya maiiwan ang kanyang mga kaibigan at mga nakababatang kapatid na nagtatrabaho din doon. Minabuti muna naming bumalik ni Kara sa bahay. Nakasalubong pa namin si Tatay Kadjo. May dala itong 2 tabak. Sasaklolo di umano siya sa akin, subalit sinabi kong mas maigi na bumalik muna kami sa bahay. Oh, ano? Nakita ba ninyo si Maricar? Hindi yo. Pero bakit pa kayo sumunod, Tay? Aba, debaril daw ang mga yon. Kailangan din natin ng sandata, no? Para naman pong masasalag ng mga yan ng bala. Kara, may nararamdaman ka bang kakaiba sa pelisidad na yon? Wala naman. Sigurado ka? Oo, pangkaraniwan lang naman siyang tao. Sadyang masama lang talaga ang ugali kaya mukhang sinasapian ng demonyo ang babaeng yon. Bukas na bukas rin. Pupuntahan ko ang bahay niya. Kakausapin ko siya ng maayos. Sumapit ang gabi. Ikinuwento ko kay tatay ng buo ang nangyari sa manggahan at hindi siya makapaniwala. Iminungkahi rin niya na bumalik kami doon bukas. Kaagad namang nakatulog si Kara sa pagod. At bago siya magpahinga ay binili niya sa akin na huwag akong basta-basta lalayo sa kanya.
Huwag ko na raw balaking lumabas at baka umatake pa ang pinaka-iniiwasan namin. Subalit hindi ako makatulog. Iniisip ko kung ano na ang nangyari sa aking kinakapatid. Hindi ako mapakali. Tumayo ako para kumuha ng tubig na maiinom, subalit matapos kong uminom ay nakita ko na lamang ang aking sarili na nasa manggahan na. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Paanong... Panahon na para magising ang matagal nang natutulog. Panahon na para magamit ang kadilimang pilit ikinukubli. Hindi mo ito matatakasan, Anselmo. Yun ang mga katagang narinig ko matapos kong ilang ulit na maitunong sa sarili kung paano ako napunta doon. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko ng mga oras na yun. Lumingon-lingon ako sa paligid subalit walang ni isang tao ang naroon. Hindi ko alam kung saan galing ang boses na yon, subalit parang kaboses iyon ni Elena. Hindi ako sigurado dahil sino ba naman ang makakaalala sa boses ng taong matagal nang patay. Minabuti ko na lamang bumalik. Inisip ko na lamang na dala lang iyon ng pagod. Nang makarinig ako ng malakas na sigaw ng isang babae mula sa gitna ng manggahan. Sigaw iyon ng saklolo. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Tumakbo ako at maging ako ay nagulat ng mapansing parang ang bilis kong tumakbo. Hindi naman yun kasing bilis ng kidlat pero hindi hamak na mas mabilis kumpara sa normal na takbo ng tao. Hindi nagtagal ay nakita ko ang kumpol ng mga kalalakihan. Mga 5 sila. Nagtatawanan ng mga ito at 2 sa mga ito ay may hawak na mga pala. Pawisan at may nakahubad na. Sa likuran nila ay isang hukay at sa harapan nila ay isang dalagang nahulog sa manggahan noong hapon. Maawa po kayo. Wala naman po akong kasalanan. Huwag po! Pakawalan niyo na po ako! Nagtawanan ng mga kalalakihan. Tinanong siya ng isa sa mga ito kung nasaan ang mga kapatid niya at kaibigan subalit hindi niya iyon sinagot. Nagsalita ang isa sa mga ito at nagbantang kung hindi siya magsasalita ay talagang malilintikan siya. Subalit nanindigan na ang dalaga at sinabing wala siyang nalalaman. Hinawakan ng 2 lalaki ang mga kamay at binti nito. Sinubukan niyang kumawala subalit baliwala ang lakas niya sa puwersa ng mga lalaking yun. Hahampasin na siya ng pala nang lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Hoy, tigilan nyo yan. Wala ba kayong mga nanay, asawa o anak na babae? Mga walang awa. Ginoo! Ginoo, wag! Huwag ka nang makialam dito. Baka mapahama ka pa. Sabihin mo, Alicia, ito rin ba ang ginawa nila kay Maricar? Patay na ba ang kapatid ko, ha? Hindi ko po alam. Patawad, Ginoo. Hindi ko na po siya nakita. Sinigawan ako ng isa sa mga lalaki. Tinanong ako kung sino ako. Subalit bago pa ako makapagpakilala ay nilusob na nila ako ng sabay-sabay. Sunod-sunod na hampas ng pala at suntok ang tinamuko. Subalit nakapagtatakang hindi man lang ako nasaktan. Itinulak ko ang isa sa mga lalaki ng isang malakas na hampas ng palang tumama sa aking batok. Subalit sa halip na magdilim ang aking paningin ay nabali ang palang yun. Doon nagsimulang manghilakbot ang 2 sa mga lalaki at nagsimulang sumigaw ng halimaw. Tumigil ang iba sa pag-atake at napatingin sa akin ng may panghihilakbot at hindi nagtagal ay tumakbo sila palayo. Nadapa ang isa sa mga lalaki. Nasugat ang tuhod din doon nang tumama sa isang bato at biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko at nasamyo ko ang dugo mula sa kanyang tuhod. Hindi ko may paliwanag pero napakabango noon at talagang natakam ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan. Napuno ng laway ang aking bibig at pilit iyong kumawala. Nagsisigaw ang lalaking yun na dahan-dahang tumayo nang biglang isang kamay ang humawak sa aking braso. Hinila ako noon at pagkatapos ay may yumakap sa akin sa likod. Anselmo, minahon ka. Hindi! Papatayin ko ang isang yon. Hayaan niyo akong sipsipin ang dugo niya. Pabayaan niyo akong gasabin ang matamis niyang puso at bituka. Anselmo,
Mahal, maghunustili ka. Hindi ito yung gusto mo. Hindi ito yung gusto mo, hindi ba? Bitawan mo ako! Uubusin ko ang isang to. Wala akong ititira sa kanya. Mahal, hindi mo nakikilala yung boses ko. Ako to, si Kara. Nangako ka na hindi ka kailan matitikim ng kahit kuko ng tao. At sell mo para sa akin. Para sa magiging pamilya natin. Natigilan ako sa aking mga narinig, subalit hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili. Parang tinatawag talaga ako ng amoy ng dugo. Nang marinig ko ng mag-orasyon si Kara, doon na gumaan ang aking pakiramdam. Kumaripas ng takbo ang lalaking sugatan. Pagkatapos ay kumawala ako mula sa pagkakayakap ni Kara at humarap sa kanya. Umiiyak siya at muling yumakap sa akin ng mahigpit. Ang dalaga namang tinulungan ko ay lumuhod at nagmakaawa na huwag ko siyang sasaktan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko iyon gagawin. Doon na siya nagsimulang umiyak. Tinanong ko siya tungkol sa kinakapatid ko, subalit ang tanging alam daw niya ay nasa loob pa rin ito ng malaking bahay ni Felicidad. Ginoo, nakita ko siya. Nakausap ko si Maricar kanina. Sinabi ko sa kanya na hinahanap mo siya. Sinulat ko yun sa kapirasong papel para maintindihan niya. At pinapasabi niya na ayos lamang siya. Pero Ginoo, kailangan niyong bilisan. May 2 bangkay na babae ang nilabas kanina. Nakita ko yun habang papatakas kami ng mga kapatid ko. At iyon ang dahilan kung bakit nila ako pinagtangkaan na patayin. Maricar. Kung ganon, nasa panganib ang kapatid ko. Pero Anselmo, hindi naman pwedeng basta na lang tayong sumugod dun. Baka mamaya makasuhan tayo ng trespassing yan eh. Alam ko. Alicia, salamat. Isasama ko sana si Alicia sa bahay, ngunit marin siyang tumanggi. Hinihintay na di umano siya ng kanyang mga kapatid sa dulo ng sagingan. Ayaw na raw niya sa lugar na yun. Gustuhin man raw niyang sumama sa amin na hindi niya maaring paghintayin ng mga kaibigan at kapatid. Wala na kaming nagawa ni Kara para pigilan siya. Kaya naman inihatid na lamang namin siya sa lugar kung saan niya sinabing naroon ang mga naghihintay sa kanya. Marami siyang kapatid at ang pinakabata ay 5 taong gulang lamang. Nagpasalamat sa amin si Alicia at humingi na rin ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong sa amin. Isang bagay na sinagot ko na lamang ng isang ngiti. Kara, mahal. Nagbago bang itsura ko kanina? Pakiramdam ko, lumaki ako at parang inaapoy ako ng lagnat. Hindi ko napansin. Pero iba na yung aura mo kanina eh. Itim na itim. Parang hindi na pang tao. Para bang yung itim na enerhiya na naramdaman ko sa sinabi mong dating bahay ninyo, ganun yun. Malamang si Elena talaga ang dahilan kung bakit nagkaganito ako. Posible yun. Pero hindi pa rin natin malis yung posibilidad na nakuha mo yan sa mga magulang mo. Walang saysay na pag-usapan ng mga ito. Pero, Kara, seryoso. Hindi ka ba natatakot sa akin? Kung natatakot ako sa'yo, edi matagal na sana kitang iniwan o di ka pinatay. Pero mahal na mahal kita eh. Kahit ganyan ka, hindi masukat yung kabutihan dyan sa puso mo. Talaga ba? Salamat kung ganun. Maraming salamat. Pero sana, sa oras na mawalan na talaga ako ng kontrol, huwag mo na akong iligtas. Ayaw kong mabuhay bilang isang halimaw o isang kriminal. Huwag ka mag-alala. Dahil wala akong balak na hayaan kung umabot sa ganun. Kinabukasan, humingi ako ng tulong sa pinuno ng aming baryo para maging maayos ang pakikipag-usap ko kay Felicidad. May kilala siyang mga konstabularyo at kasama ang mga ito ay pinuntahan namin ang bahay ng mayamang babae. Subalit sa bakuran pa lamang ay hinarangan na kaagad kami ng mga tauhan niya. Wala doon ang mga lalaking nakita ko kagabi. Sa inis ko ay nagsisigaw ako sa labas. Binato ang bintana ng bahay dahilan para mabasag yun. Inawat ako ng mga konstabularyo, ni Kara at ni Tatay Kadjo habang ipinagtatabuyan ako ng mga tauhan doon.
Marinig naming bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Felicidad. Sa lubungang kilay at puno ng kolorete ang nangungulubot na mukha. Sino ba ang nariyan? Ang aga-aga, ang ingay-ingay, nabasag pa! Sino magbabayad niyan? Aba, at ikaw na naman? Ano ba ang kailangan mo? Nasaan ang kapatid ko? Sinong kapatid? Mukha bang ampunan ng bahay na to? Si Maricar. Alam kong nariyan ang kapatid ko. Si Maricar? Ah, yung dalagang hindi makabasag pinggan ng bibig. Ngunit pakailamera. Yung may nunal sa labi, hindi ba? Oo, nasaan? Nasaan siya? Ilabas mo siya at uuwi na kami. Anselmo, kumalma ka. Ha? Pwede ba? Aba, ayun! Sumama sa nobyo. Nagtanan. Wala na siya rito. Kaya makakaalis na kayong lahat. Kalokohan! Hindi! Hindi yan gagawin ng kapatid ko. Hindi niya iiwan ang tatay namin ng dahil lang sa lalaki. Eh, anong gagawin ko? Ha, eh, anong nangyari? Papasukin niyo ako! Hanapin ko siya dyan sa loob! Subukan mo. Subukan mong iapak ang marumi mong mga paa rito. At hindi ako mag-aatubiling paulanan kayo ng bala. Bawal kayong pumasok ng walang pahintulot. Maricar! Maricar! Lumabas ka dyan kung narinig mo ako! Aba, at talagang nag-ingay ka pa. Hala, sige! Manong Ben! Bilangan mo ng 5. Kapag hindi pa rin umalis, paulanan nyo ng bala. Pati ang mga konstabularyong yan, idamay na ninyo. Nang maglabas ng mga barilang bantay na naroon ay tuluyan na akong hinila nila tatay palayo ng bahay. Wala na akong nagawa noon. Maging ang mga konstabularyo ay napaurong na lamang. Napuno naman ang bulungan ng paligid. Pero isinumpa ko na babalik ako. May tiwala ako sa sinabi sa amin ni Alicia. Naroon, sigurado akong naroon lamang ang kinakapatid ko. Abay, kumain ka na, Anselmo. Lumamig na ang sabaw. Hayop na matanda yon. Ah! Mahal? Mahal, bakit? Teka, napansin ko kanina ka pa malalim ang iniisip. May kakaiba akong naramdaman kanina eh. Doon sa bahay ni Felicidad. Akala ko ba normal na tao lamang siya? Siya, oo, pero iba yung naramdaman ko dun eh. May malademonyong enerhiya doon. At nanggagaling yun sa loob ng bahay. Ha? Sigurado ka? May tinatago yung matandang yun sa loob ng bahay niya eh. Kung ganun, bukod kay Maricar, kailangan nating malaman kung ano yon. Para mapalayas na rin siya sa lugar na to. Noong hapon na yun ay nagmanman ako sa paligid ng manggahan at sagingan. Hindi ako inaatake ng pagiging aswang sa umaga. May pagkakataon nga lang na hindi ko makontrol ang aking galit. Pero ipinangako ko kay Kara noon na hindi ako lalapit sa bahay o makikipag-away. Wala akong nakitang kakaiba sa manggahan. Nakapagtataka nga lang na hindi ko na nakita ang mga kalalakihang nais manakit kay Alicia noong gabi. Hanggang sa makarating ako sa sagingan. Biglang sumakit ang aking ulo ng mga oras na yon. Parang binabayo ang ulo ko ng kung ano. Napaluhod ako pagkatapos ay nakarinig ako ng napakaraming boses. Halo-halong boses. May bata, matanda, babae, lalaki. Lahat sila ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Napahiga na ako sa sakit ng ulo nang bigla na lamang nawala iyon at napalitan ng nakasusulasok na amoy. Pambira! Ano yun? Patay na aso? Pwe! Ang baho! Bumangon ako at sinundan ko ang pinanggalingan ng amoy. At dinala ako noon sa lugar kung saan napakaraming tumbang puno ng saging. Doon din nakatambak ang mga nabubulok na bunga nito at ilang mga basura. Pero sigurado akong hindi amoy ng nabubulok na saging ang naaamoy ko. May dumaang mag-ama na may dalang mga kaing na walang laman. Tinanong nila ako kung ano ang problema. Sinabi ko ang tungkol sa naaamoy ko. Subalit napangiwi sila pareho. Wala naman daw ganoong amoy doon. Ipinilit ko pa na mayroon dahil amoy na amoy ko yun, subalit nagkakamot ng ulo at umiiling na lamang nila akong iniwan.
Doon ko napagtanto na maaaring biglang lumakas ang pang-amoy ko at naisip kong maaaring may mga nakalibing sa gawing iyon ng sagingan. Subalit ng mga oras na iyon ay wala akong ideya kung ano. Nagpatuloy ako sa paglibot-libot hanggang sa nakarating ako sa lugar malapit sa bahay ni Felicidad. Ayon sa mga narinig ko, wala itong pamilya. Tanging mga katulong at mga alalay na lalaki lamang ang palagi nitong kasama. Nakita kong umalis ang kanyang sasakyan at ginamit ko ang pagkakataong yun para makalapit sa bahay. Mahal, Kara, bakit ka sumunod rito? inapa ako rito. Alam ko kasing banda rito ka pumunta eh. Ha? Paano kung napahama ka? Pambihira ka naman. Dapat hinintay mo na lang akong bumalik. Gusto ko masiguro yung naramdaman ko kaninang umaga. Napakalakas kasi talaga ng kapangyarihang naramdaman ko eh. Isa pa, hindi ako mapalagay na wala ka eh. Pakiramdam ko may gagawin kang hindi maganda. Ano ka ba naman? Pero may nakumpirma ka ba? Oo. At kung ano mang nilalang yung nasa loob ng bahay na yan, sigurado ako. Hindi yun tao. At sa tingin ko, ang mga nawawalang kadalagahan ay pinapatay o inaalay o ipinapakain sa kung anong nandyan na nilalang na yan. Ah, kung ganun, kailangan na nating magmadali. Pero armado sila, mapahamak tayo kung magpapadalos-dalos tayo. Kara, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na mapahamak si Maricar. Naiintindihan kong nag-aalala ka pero ayaw kong mahuli ang lahat para sa kapatid ko. Anong gagawin natin? Kung talagang hihingi ng pagkakataon, gagamitin ko na ang kadaliman na nasa loob ko. Kung kailangan kumain ako ng tao para mailigtas ang kapatid ko, gagawin ko. Nasisiraan ka na ba? Sa oras na kumain ka ng tao, magiging ganap ka ng aswang at baka hindi na kita mapigilan. Pero kung yun na lang ang paraan, handa akong gawin yun. Si Maricar, bukod kay Tatay Kadyo, ang unang tao na nagparamdam sa aking may halaga ako sa mundong ito. Kahit na noon pa man, ay kampo na ako na ng kadiliman. Sasagot pa sana si Kara nang makarinig kami ng sigaw mula sa loob ng bahay. Sigaw iyon ng nasasaktan at nahihirapan. Inilibot ko ang aking mga mata sa mga bintahan ng bahay na iyon. Muli naming narinig ang sigaw. Tumakbo ako papunta sa likuran ng bahay. Pakiramdam ko kasi ay doon nang gagaling ang sigaw. At natigilan ako nang mula sa isang bintana doon ay nakita ko si Maricar. Nakatali ito sa isang silya at umiiyak. Pasigaw na ako para tawagin ang pangalan niya nang takpan ni Kara ang aking bibig. Hinila niya ako palayo. Sinipa niya ang likod ng aking binti at buong lakas akong hiniga sa lupa. Umibabaw siya sa akin at buong puwersang tinakpan ang bibig ko. Anselmo, kumalma ka. Hindi ko haalisin yung kamay ko sa bibig mo hanggat hindi ka kumakalma. At subukan mo kung patalsikin, papatulan talaga kita. Selmo, mahal, makinig ka naman. Ano, kalmado ka na ba? Oo. Ha? Bakit mo yun ginawa? Naroon na si Maricar. Magkakataon na natin yun. Hindi mo ba nararamdaman yung nararamdaman ko? Alin? Nandun yung malademonyong puwersa na sinasabi ko, Anselmo. Mas malakas yun sa inaasahan natin. Wala akong pakialam. Sandali. Kung lulusob ka ron, hindi ka man niya mapatay ng bala. Siguradong malalapa ka ng kung anong nandun. Aswang din ba yun? Hindi. Mas masahol pa yun sa aswang. Anong gusto mong gawin ko? Tumayo na lang dito. Walang mangyayari kung hindi ako kikilos. Gagawa ko ng orasyon. Bago mamatay yung nanay ko nun, may iniwan siya sa akin na maliit na librito. At mahigpit niyang ibinilin sa akin na buksan ko lang yun sa oras na makaharap ako ng isang kalabang hindi masukat ang kasamaan at lakas. Palagay ko ito ng pagkakataong yon. Kaya umuwi muna tayo at pagkagat ng dilim, lulusob tayo doon ng hindi nila napapansin. Pero paano kung hindi na natin abutan si Maricar? Kara! Aabot tayo. Dahil kung gusto talaga nilang patayin si Maricar, dapat noon palang ginawa na nila yun eh. Alam ko na yung nangyayari. Yung Felicidad na yun, nakipagkasundo siya sa demonyo. At yung mga dalaga yung inaalay nila sa nilalang na yun,
Kabilugan ng buwan mamaya. Pag umabot tayo bago tuluyang maging bilog ang buwan, maliligtas natin yung kapatid mo. Pero, Anselmo, maniwala ka. Pag lumusob tayo ngayon, pati tayo paglalamayan ng walang katawan. Tinitigan ako ni Kara sa mata. Seryoso siya at sigurado sa kanyang mga sinasabi. At dahil may tiwala ako sa kanya, sinunod ko ang plano niya. Umuwi kami sa bahay at sinabi kay Tatay Kadjo ang nangyari. Naluha siya kaagad nang marinig na buhay si Maricar. Nais di umano niyang sumama ngunit binigyan namin siya ng ibang gagawin. Siya ang inatasan naming magsabi sa pinuno ng baryo ng mga plano namin. Nagpumilit siya subalit nang si Kara na ang kumausap sa kanya ay hindi na siya nangatwiran pa. Matapos makuha ang sinasabing librito ay kaagad na nagsabi si Kara sa amin ni Tatay na lumabas muna. May kailangan daw siyang gawin at hindi makakabuti kung mananatili kami sa loob. Hindi naman na kami kumontra pa. Kumuha ako ng upuan at doon kami ni Tatay naghintay sa labas ng bahay. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noon. May 1 oras na rin si Kara na mag-isa sa loob ng bahay. Nagsisimula na akong mag-alala nang biglang may kumalabog sa loob. Hindi ko mawari kung ano yon pero parang tunog iyon ng kulog. Pagkatapos, ilang sandali pa ay sunundan iyon ng napakalakas na sigaw ni Kara. Kara! Sandali lang anak. Huwag kang makialam. Hayaan mo si Kara. Pero tay, narinig mo naman ang sigaw niya. May nangyayari sa kanya sa loob. Talagang may mga kapangyarihan na hindi ganun kadaling makuha. Sa mundo ng mga albularyo at manggagamot, may mga kakayahan na sadyang pinaghihirapan. Pinili ni Kara na gawin ito. Kaya hintahin natin siyang matapos. Magtiwala ka sa kanya. Pero tay! Nagtalo kami ni Tatay. Papalusob na ako ng bahay nang bigla akong natigilan. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Nanginig ang aking mga tuhod at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakadama ako ng takot. May kung anong puwersa ang nagmumula sa loob ng bahay. Napakalakas noon at hindi ko maipaliwanag kung ano. Napaluhod na lamang ako at hindi ko na alam ang nangyari matapos noon. Anselmo, mahal. Gising na. Kara? Kara? Anong nangyari? Teka, gabi na? Paanong Nawalan ka ng malay kanina anak. Pasensya ka na, Anselmo. Hindi ko akalain na ganun yung orasyon na yun eh. Pero ayos na. Sa tingin ko magagawa na nating labanan yung elementong naroon sa bahay ni Felicidad. Napag-usapan na namin ito ni Kara kanina. Pero, malamang na isang demonyo nga ang alaga sa loob ng bahay na yon. At hindi gaya ng simpleng orasyon ng mga tunay na demonyo. Likas silang malalakas anak at kailangan ng pananampalataya sa Diyos para matalo sila. Isang bagay na wala ako. Isang bagay na wala tayong lahat. Wala na tayong oras para tumawag ng pari o ano paman. Malapit nang maging bilog ang buwan, anak. Ito na ang huling pagkakataon para mailigtas natin ang kapatid mo. Alam ko yun, kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras. Tumayo ako, inihanda ko ang aking sarili. Kinuha ko ang isa sa mga itak ni Tatay at sinabit iyon sa aking bewang. Bukod doon ay wala naman akong ibang magagamit pa. Kara, bago tayo umalis, nais ko munang magpasalamat sa'yo. Hindi mo naman na problema ito pero Ang problema mo ay problema ko, Anselmo. Hindi kita iiwan. mahal na mahal kita, Kara. Mahal na mahal din kita, Anselmo. Kung ganun, hindi mo hahayaang tuluyan akong maging aswang. Hindi. Pero hindi natin masasabi ang mangyayari mamaya. Kukunin lang natin si Maricar. Kapag nagawa na natin yun, tatakas na tayo at lalayo. Wala nang iba pa. Pero paano kung Hindi yun mangyayari. subalit sa oras na mangyari yun? Hindi nga. Kung sasabihin mo ulit na tapusin kita sa oras na magbago ka ng tuluyan, hindi ko kaya yun. At hindi ko yun gagawin. Kaya huwag mo akong pilitin.
Hindi na ako nakasagot pa matapos marinig ang mga sinabi ni Kara. Itinanim ko sa aking isipan ang malungkot niyang mukha at ipinangako ko sa aking sarili na pipilitin kong kontrolin ang nagtatagong aswang sa aking katawan para sa kanya. Matapos yun ay umalis na kami ni Kara. Wala kaming dalang kahit anong ilaw. Tinahak namin ang manggahan hanggang sa makarating kami sa kakahuyan kung saan tanaw ang bahay. Nakapagtatakang walang ni isang bantay sa bakuran. Bukas rin ang ilaw sa lahat ng silid ng bahay na mga oras na yon. Tumingala ako sa langit, halos mabubuo na ang buwan at hudyat yun para kumilos na kami. Dahan-dahan kaming naglakad papalapit ng bahay nang bigla akong napatigil. Bigla na lamang sumakit ang aking ulo at muli akong nakarinig ng napakaraming mga tinig. Nagsisigawan ang mga ito. Hindi ko sila maintindihan. May sinasabi sila subalit hindi ko maintindihan ang kanilang lengguwahe hanggang sa isang tinig ang malinaw kong narinig. Maligayang pagbabalik, Anselmo. Hayaan mo na ang kapalarang naghihintay sa iyo. Lasapin mo ang kapangyarihan na iniwan ko sa iyo. Kasabay ng mga salitang yun ay nakita ko rin sa isipan ko ang mukha ng taong kinamumuhian ko. Ang mukha ni Elena. Ang mukhang akala ko noon ay nakalimutan ko na. Naramdaman ko pang hinawakan ni Kara ang aking kamay bago ako tuluyang nawalan ng malay. Hindi pa ba gising ang hayop na yan? Babae, gisingin mo na ang aswang mong kasintahan. Ayaw ko nang pumatay ng tulalang nilalang. Kiusap, pakawalan niyo na kami. Si Maricar lang naman yung kailangan namin eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal. Magkakasama-sama na kayo. Oh, gumagalaw na. Tignan mo. Kara, paanong nasaan tayo? Anselmo, mabuti gising ka na. Narito sa loob ng pamamahay ko. Ang lakas ng loob mong lumusob dito. Pagkatapos, ay sisigaw ka at hihimatayin. Para kang naghukay ng sarili mong libingan. Aswang! Paano mo nalaman? Hindi yun mahirap gawin. Ang totoo, una pa lang kitang nakita, ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa'yo. May kung anong nagkukubli dyan sa katawan mo. Para akong nagising sa isang panaginip. Inilibot ko ang aking mga mata at nagulat ako nang makitang napapaligiran kami ni Felicidad at ng mga tauhan niya. Mga 10 ang naroon. Kakaiba nga lang dahil nakaitim silang lahat. Sa likuran ni Felicidad ay isang malapad na bato na may nakaukit na mga simbolong hindi ko mawari. Bakas din ng mga nato yung dugo sa paligid ng malapad na batong yon. Tatayo sana ako nang bigla akong masubsob. Nakakadena pala ang aking mga kamay at nakatali naman ang aking mga paa. Ang totoo, ay pinagpaplanuhan ko pa lang kung paano kita mapapasakamay, Anselmo. Isipin mo, nagawa mong pasakitin ang tiyan ko at ng kalahati ng mga tauhan ko. Ni hindi mo nga ata ginusto, pero nausog mo kaming lahat. Kung wala siguro akong kakilalang malakas na albularyo, wala na siguro ako ngayon o baka lantang gulay na. Kawalan mo kami rito. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Ilabas mo rin ang kapatid kong si Maricar. Ah, si Maricar na naman. Paulit-ulit din niyang sinasabi nitong nobya mo. Kung alam ko lang na may kuya siyang kagaya mo, hindi ko na siya hinuli at hinanda para sa araw na to. Pero napakahirap kasing humanap ng birhen sa panahon ngayon. Napakaraming mga mukhang hindi makabasag pinggan. Subalit wasak na pala. Ang mga ganoon, walang awa silang pinaslang ng Panginoon ko. Ano? Panginoon? Yung demonyo? Demonyo? Sino ka para tawagin siyang ganon? Siya lang naman ang nagbigay ng pera at buhay sa akin. Kung hindi ko siya nakilala, marahil ay namamalimos na lang ako sa daan ngayon. Ganon din ang mga lalaking ito na nasa paligid niyo. Siya ang aming Diyos at ang aming pinagsisilbihan. At ngayong gabi, siguradong matutuwa siya dahil maraming dugo ang maialay namin sa kanya. Hala, sige! Mga kawal! Hubaran na ang mga yan at ihanda sa pag-aalay. Dadalhin ko na rin dito ang pangunahing regalo. Hayop ka. Nasaan ang kapatid ko? Mabilis siyang lumabas ng silid habang humahalakhak.
Kaagad naman kaming nilapitan ng mga kalalakihang nakaitim. Hinawakan ako ng isa sa buhok at buong lakas na hinila patayo. Pagkatapos ay hinaltak ng isa pang lalaki ang kwelyo ko at hinila iyon pababa. Wasak ang aking damit. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang malakas na tili ni Kara at dito na nagsimulang magkandaletse-letse ang lahat. Nang marinig ko ang sigaw ni Kara ay parang nablangko ang isipan ko. Sumigaw ako ng malakas at nakita kong napaluhod ang mga lalaki habang namimilipit at nakahawak sa kanilang mga tenga. Maging si Kara ay ganoon din. Buong lakas kong hinigit ang kadenang nakatali sa aking mangkamay at parang sinulid lamang iyon na naputol. Kaagad akong lumapit kay Kara. Pinutol ko ang kadenang nakatali sa kanya at kinalagan ko rin ang kanyang mga paa. Kara, mahal. Ayos ka lang. Oo, ayos lang ako. Pero ikaw, paano mo nagawa yun? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa hanapin na natin si Maricar. Para baka nawalan ka na naman ng maling ng kagaya kanina. Hindi na yan. Kailangan na nating makaalis dito. Pero pag naulit yun, baka yun na yung huli natin. Huwag kang mag-alala. Kapag naulit yun, iwan mo na lamang ako. Tumakbo ka na at bumalik ka ng bahay. Kita ko ang pagtutol sa mga mata ni Kara. Sasagot pa sana siya nang maramdaman kong may kung ano sa aking likuran. Pagharap ko ay mabilis akong inundayan ng saksak ng isa sa mga lalaking naroon. Halos gabuhok na lamang ang layo ng patalim sa aking mukha nang mapaurong ako. Hinawakan ko ang pulsuhan ng lalaki, naagaw ko ang patalim at inihampas ko sa sentido nito ang hawakan noon. Tumba ang lalaki at kaagad na nawalan ng malay. May muling lumusob sa akin, nagawa ko muling ilagan yun. Itinayo ko si Kara at dinala sa gilid nang makarinig ako ng pagkasa ng mga baril. Tig-isang baril ang dala ng dalawa sa mga kalalakihan at alam kong may paglalagyan kami sa oras na iputok nila iyon sa amin. Subalit alam ko rin na hindi nila iyon gagawin dahil hindi iniutos sa kanila na patayin kami. Isa pa, tumba na ang lahat ng kasamahan nila. Anselmo, ayos ka lang? Ang init ng katawan mo nakakapaso. Ayos lang ako. Ang totoo, pakiramdam ko, parang lumalakas ako. Hindi ko may paliwanag pero parang ang gaan ng pakiramdam ko. Narinig ko rin ang tibok ng puso niyong lahat. Ang inyong paghinga at maging pagdaloy ng inyong dugo. Anselmo. Natatakot ka na ba sa akin, Kara? Ha? Ang sabi ng mga boses sa isipan ko, hayaan ko lang daw na lumabas ang kasamaan sa katawan ko. Hindi ko naman daw matatakasan ito. Anselmo, wag. Sumigaw ang dalawang lalaki na may baril at inutusan kaming lumuhod at itaas ang aming mga kamay. Hindi ako kumilos. Tinitigan ko silang dalawa. Inisip kong gusto ko silang mamilipit sa sakit at nagulat na lamang ako nang tumigil sila, napahawak sa kanilang mga tiyan at namilipit sa sakit. Kinuha ko ang isa sa baril, itinutok ko iyon sa isa sa mga namimilipit na lalaki at tinanong ko ito kung nasaan ang kapatid ko, subalit tinawanan lamang ako nito at sinabing wala na ring silbi ang aking mga ginagawa. Nagpanting ang mga tenga ko noon. Handa na akong kalabitin ang gatilyo nang bigla akong hilahin ni Kara. Inagaw niya sa akin ang baril at idinapon papalayo. Subalit bigla akong nakasamyo ng napakabangong amoy. Nagawa ko palang masugatan ang isa sa mga lalaking lumusob sa akin kanina. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang ulo at hindi ko mapigilan ang aking sarili na lumapit doon. Hinila ako ni Kara, subalit itinulak ko lamang siya papalayo. Narinig ko siyang nag-orasyon, napatigil ako sandali pero hindi pa rin ako napigilan noon. Narinig ko siyang sumisigaw at umiiyak. Gusto kong tumigil pero nanalo ang pagnanasa ko sa dugo ng mga oras na yun. Dahan-dahan kong hinawakan ang sugat. Inamoy ko ang dugo sa aking kamay na mula doon at pagkatapos ay saka ko iyon dinilaan. Ang sarap! Napakasarap! Pakiramdam ko lalo akong lumalakas. Ito ang kailangan ko. Kailangan ko ng dugo. Anselmo! Mahal! Nasa akto na ako, nangangasabin ko na ang ulo ng lalaki nang hilain niyon papalayo sa akin ni Kara. Napatingin ako sa kanya. Umiiyak siya at nagmamakaawa na tumigil na ako,
Subalit tinawanan ko lamang siya noon. Alam kong si Kara yun at alam kong siya ang kasintahan ko, pero mas mahalaga sa akin ng mga oras na yon ang makainom ng dugo ng tao. Para yung isang droga na hindi ko na mapigilan. Mahal. Mahal, tumigil ka. Hindi ikaw yan. Ha? Nagkakamali ka. Ito ang tunay na ako. Ako ang itinago ko ng matagal na panahon. Ngayon magiging malaya na ako. Nakalimutan mo na ba? Kung bakit tayo nandito, ha? Nandito tayo para kay Maricar. Nandito ka para iligtas siya. Nilagay ko sa panganib yung buhay ko kasama mo para bawiin yung kapatid mo. Natigilan ako nang marinig ko ang mga salitang yon mula kay Kara. Napatitig ako sa kanya. Napagtanto ko na tama ang sinasabi niya. Si Maricar ang pinunta namin doon. Huminga ako ng malalim, may narinig akong kumilos sa aking gilid at nakita ko ang isa sa mga lalaki na gumagapang. Nilapitan ko ito, dinakot ko ito sa buhok at iniangat sa ere. Tinanong ko kung saan ko makikita ang aking kapatid at hindi naman ito nag-atubiling kumanta. Nanginginig na sinabi nito na may isa pang silid sa ilalim ng silid na kinalalagyan namin. Doon di umano ang altar ng demonyo na sinasamba ng kanyang amo. Doon din daw sana kami dadalhin para ialay. Kara, mahal, sasama ka pa rin ba sa akin? Oo naman. Alam nga namang magpaiwan ako rito. Kaysa pa, ngayon pa lang naman nagsisimula yung totoong laban natin eh. Tama ka. Patawarin mo ko, pero kailangan ko talaga ng dugo. Kailangan ko ng dugo! Iniangat ko muli ang lalaking tinanong ko at kinagat ko ang lieg nito. Sumigaw ito ng napakalakas, ganoon din si Kara. Subalit nang malasahan ko na ang dugo ay hindi ko na sila narinig. Para akong lumutang sa sarap. Naramdaman ko ang lakas mula sa aking sigmura papunta sa bawat dulo ng aking katawan. Pakiramdam ko noon ay wala nang makakatalo pa sa akin. Humarap ako kay Kara at kitang-kita ko kung paano siya makatingin sa akin. Nanginginig siya, takot na takot at hindi maitatanggi sa kanyang mga titigang tila pandidiri sa akin. Pinunasan ko ang dugo sa aking bibig at pagkatapos, naglakad na ako papalayo. Makakaalis ka na, Kara. Patawarin mo ko. Pero kailangan kong gawin yun. Kailangan ko ng lakas para hanapin ang demonyong sinasamba ng mga ito. Oo, tawag yun ng laman pero wala na akong magagawa. Pagkatapos nito, kapag naitakas ko na si Maricar, maaari mo na akong patayin. O kaya ay magbakalayo-layo ka na. Dahil kung hindi, baka kayo ang isunod ko. Hinintay ko si Kara na sumagot. Subalit hindi ko na siya narinig. Kaya naman lumabas na ako ng silid na yon at hinanap ang daan patungo sa sinabing silid ng lalaking kinagat ko. Nakasalubong pa ako ng iba pang mga bantay subalit lahat sila ay nagawa kong lagpasan. Ang totoo, wala akong masyadong maalala ng mga tagpong yon. Hindi ko alam kung napatay ko sila, nawalan sila ng malay o ano. Hindi ko rin matandaan kung ilan sila. Basta ko na lamang nakita ang sarili ko na nasa harapan ng isang malaking pintuan. Puno ng dugo ang aking katawan at mga kamay. At sa loob noon ay may nararamdaman akong kakaiba. Para bang may nagsasabi sa akin na sa oras na pumasok ako doon, katapusan ko na. Subalit ano pa ba ang dapat kong ikatakot? Naroon na ako. Kalokohan kung uurong pa ako. Tinadyakan ko ang pinto at kaagad iyong nawasak. Doon ay may isa pang malapad na bato na kagaya sa pinanggalingan namin, subalit mas malapad ito at malinis. Sa palibot noon ay may mga nakasindi na mga kandilang itim. Walang silbi talaga ang mga inutil na yon! Mahinang aswang lang! Hindi pa napatay! Ngayon ilabas mo na ang kapatid ko para matapos na tayo rito. Ayaw ko nang magtagal. Dali na! Masyado ka atang mayabang. Hindi porket nalagpasan mo ang mga tauhan ko ay malakas ka na.
Marami na akong nakaharap na kagaya mo. Alam mo ba kung ilang taon na ako? Ha? Mahigit 100 na. Nagawa ko ng malibot ang Visayas at ibang bahagi ng Mindanao. Marami na akong nakaharap na malalakas na albularyo at mga aswang. Pero wala silang binatbat sa Diyos ko. Wala akong pakialam. Ilabas mo ang kapatid ko. Bakit hindi ka tumingin sa gilid mo? Kanina mo pa siya katabi. Lumingon ako sa aking kaliwa at parang dinurog ang puso ko nang makita ko si Maricar na nakatali sa isang posteng gawa sa bakal. Wala siyang saplot na kahit ano at puno ng galos ang kanyang buong katawan. Nilapitan ko siya, sinubukan ko siyang gisingin subalit na natili siyang nakapikit. Anong ginawa mo sa kanya? Ilang minuto na lamang at darating na rito ang aking Panginoon. Huwag kang mag-alala. Pinatulog ko na ang kapatid mo. Para kapag gigilitan na siya, ay hindi na siya maghirap pa. Baka isipin mo, napakasama ako. Hayop ka! Demonyo! Nagngalit ang aking mga ngipin. Naramdaman kong unti-unting humahaba ang aking mga pangil. Pakiramdam ko ay may kuryente na bumabalot sa aking buong katawan. Lumalim ang aking paghinga. At nang muli kong marinig ang tawa ng matandang babae, ay mabilis ko itong nilusob. Buo ang loob ko na patayin na siya ng mga oras na yon. Subalit bago pa ako makalapit sa kanya ay tumalsik ako pabalik. Hindi lang basta talsik, gumulong ako at malakas na humampas sa pader. Pagkatapos noon ay nabalot ang buong lugar ng itim na usok. Umalingasaw ang napakatapang na amoy ng asupre at naramdaman kong uminit ng husto ang paligid. Humalakhak ang matanda at pagkatapos noon, lumiyab ang malapad na batong napapalibutan ng mga kandila. Narito na siya. Narito na ang Panginoon. Isang sariwang 50 taon na naman ang madadagdag sa akin. Namuo ang itim na usok at tila naging isang bilog na anino na nakadikit sa pader. Unti-unting nahulma doon ang figura ng isang matangkad na lalaki. May tumubong pakpak sa anino na yon, parang pakpak ng isang ibon ng mga yon at pagkatapos ay tumubo sa ulo nito ang 4 na sungay. Hindi nagtagal ay tila lumabas ang anino na iyon mula sa pader at ramdam na ramdam ko ang napakalakas na kapangyarihan noon na hindi ko magawang makatayo kahit gustuhin ko. Nasaan na ang tapang mo, ha? Kunin mo na ang kapatid mo kung gusto mo. Pero dadaan ka muna sa mga kamay ng aking Panginoon. Sumigaw na parang leon ang aninong yon. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. Gusto kong tumakbo at umiwas pero parang napako na ang katawan ko sa kinasasadlakan. Habang papalapit ang nilalang na yon ay nahirapan akong huminga. Unti-unting lumalim ang aking paghinga at dumidilim na ang aking paningin. Subalit nararamdaman ko rin ang aking mga kuko at pangil na humahaba. Napatingin ako sa aking mga kamay at napasigaw ako nang makitang nangingitim na ang aking balat. Tumayo sa harapan ko ang aninong yun. Mula sa paa nito ay tiningnan ko ito paitaas at nanginig ako sa takot nang makita ang pulang-pulang mga mata nito. Matatalo mo siya kung hahayaan mo pang lumabas ang pagiging aswang mo. Ipakain mo, pati ang katinuan mo at siguradong matatalo mo ang nasa harapan mo at maililigtas mo ang kapatid mo. Narinig kong muli ang boses ni Elena. Unti-unti ko nang hinayaan na magbago ang aking anyo. Nawawalan na ako ng ulirat at nagsisimula na akong maglaway. Gusto ko ng dugo. Yun ang nasa isipan ko noon. Nang biglang makarinig ako ng isang pamilyar na boses na nag-oorasyon. Bumalik ako sa ulirat. Tumingin ako sa gawin ng pintuan at nakita ko si Kara. Hawak niya ang libritong itim na mula sa kanyang ina at paulit-ulit niyang binabasa doon ang mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi yun Latin, hindi yun Espanyol. Hindi ko alam pero nang marinig yon ng demonyo sa aking harapan ay nagsisigaw ito ng malakas. Humawak ito sa ulo at nagsimulang magwala na tila nasasaktan. Panginoon, anong nangyayari sa inyo? Hayop na babae to! Kumuha ng isang kahoy si Facilidad. Aktong aatake ito kay Kara. Pinilit kong tumayo. Sumigaw ako ng malakas. Tumakbo ako. Malapit na siya kay Kara nang maabutan ko siya. Nagawa ko siyang maitulak. Umampas siya sa pader.
Tumama ang ulo niya doon at nawalan ng malay. Mabilis akong tumayo. Hinila ko siya at dinala sa malapad na bato. Kasabay ng pagbagsak niya doon ay namatay ang apoy. Anselmo, kailangang madala mo yung aninong ito sa bato. Kailangan natin itong may balik sa impyernong pinanggalingan nito. Pero paano? Basta! Gawin mo na! Naubos na yung lakas ko. Mga 3 ulit na lang yung orasyon na to. Kaya ko. Muling nag-orasyon si Kara. Lalong lumakas ang sigaw ng demonyo at ang amoy ng asupre sa paligid. Pero hindi na ako nagpatinag. Sinubukan kong hawakan ang anino at nagulat ako nang magawa ko yun. Hinawakan ko ito sa braso gamit ang 2 kong kamay at pilit na hinila papunta sa malapad na bato. Subalit hindi ko ito magawang mahila ni maigalaw man lang mula sa kinatatayuan nito. Nang makita kong parang matutumba na si Kara ay binitiwan ko ang halimaw. Kailangan kong mag-isip at ang tanging pumasok na lamang sa isipan ko noon ay makaalis kami doon ng buhay. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kapatid ko. Pinutol ko ang kadena ng tatali sa kanya sa poste. Binuhat ko siya at pinasan sa kanang balikat ko. Mabilis akong tumakbo kay Kara. Kinuha ko rin siya at buong lakas akong tumakbo palabas ng silid na iyon. Hindi pa rin tumigil si Kara sa pag-oorasyon. Nakita ko pang muling lumiyabang bato subalit hindi ko na iyon pinansin. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw ng halimaw hanggang sa makarating na kami sa unang palapag. Nakita kami ng 2 sa mga katulong doon. Haharangan pa nila kami nang umangil ako ng malakas. Tumabi sila at nanginig. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ay sinabihan ko na silang tumakas. Glabas ko ay kaagad akong tumakbo sa may manggahan at doon ay inilapag ko si Maricar. Hinubad naman ni Kara ang kanyang pangitaas at ipinangtakip iyon sa aking kapatid. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng demonyo hanggang sa marinig namin ang boses ni tatay at ng ibang mga kalalakihan. Tumingin siya sa gawin namin at tumango. Papasok na sila sa bahay nang tumayo ako para pigilan sila. Subalit bago pa sila makapasok ay nagliyab ang gilid ng bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at dahil walang malapit maaring pagkuhaan ng tubig doon ay hindi nila iyon nagawang batayin. Mabuti na lamang tumigil ang apoy na iyon bago pa makaabot sa kalahati ng unang palapag ng bahay. Anselmo, mahal, Kara, ayos ka lang ba? Hinang-hina ka na. pagod lang ako. Pag natulog ako, magiging ayos na ako. Mabuti naman, patawarin mo ako. Hindi ako nakinig sa'yo. Naiintindihan naman kita eh. Ikaw yung tipo ng taong palaging may magandang dahilan sa kabila ng mga maling nagagawa mo. Natangkap kita. Hindi ko alam kung papuri ba yun o ano, pero salamat kung hindi ka dumating. Pero tuluyan ka nang naging aswang. Hindi na natin makukontra yan sa susunod. Nasa iyo na lang kung ipagpapatuloy mo yung pagkain ng tao. At wag na wag mong hilingin sa akin na patayin ka. Dahil hindi ko yun magagawa. Kung ganun, umalis ka na lamang at iwan ako. Hindi ka nararapat sa isang katulad kong kampo ng kasamaan. Sigurado ako, marinig kong muli ang boses ni Elena at natatakot ako na dumating ang araw na ikaw ang sunod kong gawing biktima. Hindi. Hindi kita iiwan. Kung gusto mawaan mo na lang ako para 2 na tayo. Ha? Nababaliw ka na ba? Hindi baling ako na lang ang maghirap? Ayaw mo nun? Magkasama tayo maghanap ng makakain. Ay romantic nun, di ba? Ewan ko sa'yo. Anselmo, anak! Tay. Kara, bumalik na ba ang itsura ko sa dati? Oo, ayos na bumalik na sa dati. Diyos ko, Maricar, anak, anong ginawa nila sa'yo? Huwag mo kayong mag-alala, Tay Kadyo. Magalos lang yung tinamo niya. Ang mabuti pa ho, iuwi na ninyo siya para magamot. Mabuti pa nga. Inuwi namin ni tatay sina Maricar at Kara. Kaagad na nakatulog sa pagod si Kara pagdating namin sa bahay. Tumakas naman ako para bumalik sa bahay ni Felicidad.
Naroon pa ang ilang kalalakihan. May mga konstabularyo rin na naroon. Kinumpis ka ng mga ito ang mga baril sa bahay at dinala sa ospital ang mga lalaking nakalaban ko. Subalit ayon sa aking narinig, karamihan ng mga tauhan ni Felicidad ay nakatakas. Pinasok ng mga otoridad ang bahay at tumambad sa kanila ang sunog na mga silid sa ilalim noon. Ang silid kung saan namin nakaharap ni Kara ang demonyo at katakatakang walang bangkay na nakita doon. Pinakiramdaman ko rin ang paligid, suwalit hindi ko na naramdaman ang demonyong nakalaban namin. Kung saan sila napunta, hindi ko alam at wala na akong pakialam. Lumipas ang 1 linggo, giniba ng mga totoong taga doon ang bahay. Nagtayo muli sila ng mga bahay doon at bumalik sa normal nilang mga buhay. Sinabi ng isa sa kanila na kailanman ay hinding-hindi na sila masisilaw pang muli sa marangyang buhay o salapi. Sa pamamagitan naman ng isang liham ay palihim kong pinagbigay alam sa mga konstabularyo ang isang lugar sa may sagingan kung saan ako nakaamoy ng nakasusulasok na amoy. At may ilang mga bangkay ng babae nga silang nakita doon. 2 mula sa aming baryo at ang iba hindi na nakilala. Ano na ang balak mo, Anselmo? Babalik ka pa ba ng Bacolod para magtrabaho? Hindi na ho siguro. Dito na ho uli ako, kung ayos lang sa inyo. Abay, bakit hindi? Matutuwa kami ng gusto ni Maricar kapag hindi ka na umalis. Ikaw, Kara, anong balak mo? Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik ka na ba? Kailangan ni Maricar na nga alalay sa kanya hanggang sa makalimutan niya yung sinapit niya dun sa malupit na matanda. Kaya dito muna ako. Si Maricar nga ba ang dahilan? Oo naman ho. Talaga lang, ha? Pero paano pala ang pagiging aswang mo? Ilang gabi ka nang pinahirapan nun. Kung hindi kita itinatali, baka marami ka na ring napatay. May naisip na po kami. Hindi kami sigurado kung gagana pero susubukan namin. Giniba ko ang dating bahay ni Elena at gamit ang kakayahan ni Kara ay tinaboy niya doon ang masamang espiritu ng halimaw na kumupkup sa akin noon. Gusto pa raw sana akong makausap nito subalit hindi na pumayag ng aking nobya. Gumaan ang pakiramdam ko matapos yun. Hindi ko na narinig ang boses ni Elena. Subalit hindi nawala ang pananabik ko sa laman at dugo tuwing gabi. Nagsimula na rin akong matakot sa bawang at asin. Ilang albularyo, manggagamot at simbahan na ang nilapitan ni Tatay Kadjo at Maricar. Subalit wala ni isa ang nakapagpagaling sa akin. Ang sabi pa ng isa sa mga manggagamot na nakausap namin, kung pipilitin daw ay baka ikamatay ko pa ang pag-alis ng sumpa na iyon sa akin. Hanggang sa manok na lamang ang pinagdiskitahan ko. Nasanay na lamang ako doon at hanggang ngayon ay nabubuhay na lamang ako sa pagkain ng sariwang dugo at laman ng mga hayop. Lagpas 20 taon nang patay si Kara at palipat-lipat na lamang ako ng lugar. Sa katagalan ko ng ganito natuto na akong makihalubilo sa mga tao. At kung makakasalubong mo ako ngayon, hindi mo aakalain na malapit na akong mag-100 sa susunod na taon. Sa mga makakarinig ng kwentong ito at magsasabing hindi kami totoo, mag-isip-isip kayo. Huwag sana ninyong hintayin makatagpo pa kayo ng mga katulad namin. Mabuti sana kung kagaya kong marunong magkontrol ang makakasalamuha ninyo. Pero paano kung hindi? Kaya mag-iingat kayo palagi. Maging mapagmasid. Maging marespeto at matutong gumalang sa iba. Dahil baka hindi ninyo alam, halimaw na pala ang kaharap ninyo. Hanggang dito na lamang, Sitio Pangil. Marami pa akong maibabahagi tungkol sa aking pagiging aswang. Kung gusto pa ninyong marinig ang iba,
sabihan na lamang ninyo ako.